Hello mga ka-JC in Canada. So welcome back dito sa panibagong vlog natin para sa araw ng linggo. Hindi ganun ka-busy ngayon sa market kaya hinata ko yung boss ko, Kuya Harley. Para siya naman yung ma-future ko dito sa vlog. Kasi kung di nyo na itatanong mga guys, nung dumating ako dito 2018 December, 2019 January, ipinasok ako nung kaibigan namin si Jora May kila Kuya Harley para mag-part-time sa kanila. So, napakalaking tulong nung pagtanggap nila sa akin dati para makasurvive ako financially, especially dito sa Canada. Kasi bilang galing sa ibang bansa sa Middle East, dumating dito. Hindi ko alam kung paano magsisimula eh. Buti na lang may makagaya nila Kuya Harley na ayun, na-meet kami, tumutulong sa mga international student. Nung time na yon, kakaumpisa pa lang, di ba Kuya? Kakaumpisa pa lang yung Fantasy Pretzel. At ayun, si Kuya Harley na lang yung magdidetalye nung kanilang istorya dito kasi sa pagkakaalam ko, nagsimula rin sila talaga dumaan sila sa maraming pagsubok dito sa Canada. So, okay. Hello po, magandang araw sa lahat. Nahihiya ako dito. shy type kasi si Shy Kuya type. Harley. Dito sanay umarap sa camera. So, Pipilitin natin. pipilitin. So, 2009, dumating ako dito sa Canada bilang temporary farm worker din. Magkasama kami ng misis ko. So, sa Pilipinas, way back 1997 ata na nagtatrabaho ako sa Jollibee. Yung misis ko naman Greenwich. So, yung nangyari doon, parang yun yung namin, yun yung experience namin para napunta dito. Sa tulong din ng ibang kapatid. Nung mga panahon ni Kuya, sa Greenwich kayo, Jollibee, mas madali silang matanggap papunta dito. Mas madali, At saka, parang wala ka pang gaanong gastos. Magkano nagastos mo nun, Kuya? Wala lang parang medical lang ata at saka yung pamasahe mo galing probinsya papuntang Maynila, mga ganun lang. Kasi lahat sagot ng company. Ayun mga guys, sa mga panahon na yun, siguro, kung marirecall mo Kuya, mga 10,000 pesos, mga ganun, o wala pa. Okay na, Okay. Sobra na yun, sobra na. Yung makakarating na yun ng Canada dati, 10,000 lang. Kasi parang dati yung dito, parang gusto talaga nilang maraming makuha sa ibang bansa doon. Madali lang talaga dati. Gaya din kasi mayroon naman kami mga kakilala dito na sila din tumulong na makapunta kami dito. Yun. So trabaho ako sa Tim Hortons siguro mga 3 years. Kaso, yun nga, naabutan kami ng mga ng Fourier Cup. Anong 2013 nag-umpisa. So, kailangan magiging PR ka na sa loob ng 4 years. So, kaso, yung naman, puro skilled lang. So, kami hindi naman skilled. So, kailangan talaga makakauwi kayo pag At talagang papauwi kayo. Papauwiin kayo. Kasi may mga balita din ngayon Kuya. Ewan ko naririnig mo na yun yung pahirap na ngayon. Parang nauulit ng 2014. Oo. Kung ikukumpara mo yung sa sitwasyon nyo dati sa ngayon, anong mas mahirap sa inyo? Sa tingin ko mas mahirap yung sa ngayon Sa ngayon. Kasi yung dati, kahit na naka 4 years ka na, pag meron kang makuhang LM mo pa dati, hindi pa LMIA. Pag may makuha kang LMIA dati, at saka naman ng work permit mo, so another 2 years naman. Pero ngayon hindi kasi. Hindi kasi ngayon, iba na. Talagang wala ka ng pag-asa pagkatapos ng mo. So yun. Naswertehan naman sa ibang trabaho. Kaya naging PR naman. Naging PR. So, nakapagpa-PR sa inyo Kuya ay Tim Hortons o yung trabaho nyo, ibang company?
Kasi nagtrabaho, pagkatapos ng Tim Hortons, nagtrabaho ko New York Price. Okay. Yung New York Price naman, talagang prosigido silang tulungan din, lalo na yung mga Pinoy. Oo, yun yan. Ang bait ng boss namin doon. Talagang tinutulungan nila na maging okay dito. Pero yung ano talaga is naging ano ako ni Mrs. Bali sa kay Mrs. ako naging Parang open. naka-ano ka sa kanya, naka-link yung application Oo, sa kanya. kasi Mrs. ko naging supervisor sa isang company. Parang doon na lang kami nag-ano. Yun. Tapos nakatrabaho naman ng iba sa iba. Tapos, Pagkatapos noon, after siguro mga 4 years, natrabaho ko sa iba, sa Eco ako dati. Yung may nakuha kaming pwesto dito. Dito talaga, dito sa market. First time. Sa sa pinapasukan mo. dito na magsisimula yung kwento ni Kuya Harley kung paano niya or paano nila na umpisa ni Madam Ping yung kanilang business. Sige Kuya. Yun. So, ayan, ang ano, yung ano talaga namin kasi kumbaga, yung trabaho namin dati ng misis ko is okay naman eh. Okay na kami. Ang ganda na ng trabaho ko. Ang ganda naman ng trabaho. Ang ganda sahod, ang ganda naman ng trabaho niya. So, kaso ito, mayroong nagbukas ng opportunity dito na magkaroon kami ng ano, ng negosyo. Negosyo. Parang nag-ano lang din sa ano namin, sa isip namin na siguro ito na yung paraan para meron kaming matutulungan ng mga Kagaya namin at so yung mga ano talaga, yung unang-una, yung mga sa Pinas, sa Pinas. yung mga pamangkin namin doon, baka ito yung paraan gano'n. At saka yung mga international student din dati. Kami, proud kami sabihin na isa ako sa produkto nila. Kung paano ako ngayon nandito sa Canada, parte sila Kuya Harley ng ng journey ng buhay namin dito. Kasi syempre, nabanggit ko nga kanina, dumating ako dito 2019. Noong time na wala akong kilala eh. Buti na lang talaga, nirekomenda ko sa kanila yun. Tsaka mahirap maghanap ng trabaho nun pagka part-time. Oo. Lalo na mga baguhan kagaya namin. Kaya yun sila Kuya Harley yung naging instrumento kung paano kami nakasurvive dito. Sige Kuya, tuloy ang kwento. Sa awa naman ng Diyos, yung mga ibang mga tao na mga international student dati, sa ngayon okay na. Tulad mo, okay ka na. Dahil sa kanila yan. Okay na lahat. Alam mo yun, kunting bagay na makatulong ka lang is malaking bagay na sa ibang tao. Kaya, ano lang, tuloy-tuloy lang. Kahit minsan, mahirap din, di ba? Tsaka naalala ko mga guys, nagsimula yung negosyo nila Kuya Hardy, maliit na pwesto. Oo, maliit lang. Kami, tutor tayo ni Kuya Hardy dito sa market. Kung nasan yung pwesto nila ngayon dati hanggang ngayon na lumaki na. At saka yung ano lang namin una-una is yung mini donuts Mini lang. donut. Kasi yung nakuha namin na pwesto dito is mini donuts lang talaga. Kaso itong anak namin na babae is gusto niya yung pretzels. So kaninong idea yung pretzel Kuya? Yung sa amin talaga, sabi ko, Hindi sa anak. Hindi galing sa idea na anak. hindi idea kasi bata ko siya dati, pero gusto niya kumain talaga. Pag pumunta kami ng ng Chinook, ganun, may pretzels doon. Yun, gusto niya. Kaya parang nag-ano na rin sa amin yung misis na paano kaya pag nag-ano din tayo ng pretzels para dagdag. Kasi naano ko din dati na kung ako magre-resign sa trabaho ko, tapos mini donuts lang dito, parang hindi siya ganun kalaki yung kita ko dito kaysa sa trabaho. Kaya kailangan ng dagdag ng ng product para meron pa pugian. Kaya yun, nag-process kami. Hanggat nag-donut na ng malaki. Hanggang sa lumaki na. Naalala ko kasi dati, nagbe-bake si Kuya Harley, mga ilang dosena lang pa Kuya. No, Tapos hanggang nagbibente lang. Ganun. Yung nag-produce na siya ng marami kasi parang kinangkilik na ng market Dami na namin customer noon hanggang Pa nga namin para maranasan pa nga namin na alam mo yun sa mga pop-up kasi pop-up markets. Nung hindi pa talaga alam ng mga tao na yung pretzels namin. Pag nag-apply kami, hindi kayo ibig sabihin nare-reject kayo. nare-reject kami. Umpisa pa lang. Pero merong isang pop-up ata na nabigyan kami ng pagkakataon na makapasok. Doon na nagsimula na
marami ng mga organizers na tumatawag sa amin. Sa, kayo na yung kinukontak. Oo, kami na kumuha kinakontak. Oo. Kaya nga kami ngayon yung negosyo namin ginagawa namin, kinokopya namin yung diskarte nila. Kasi syempre, ang hirap pumasok sa negosyo ko yan. Mahirap. Mahirap. So, umpisa talaga pag ano. Kumbaga, sabi nga nila, halos lahat ng mga negosyo may technique, may ganun. Kung minsan, may talo, may panalo. Dumating na sa punto ko yan na, kasi matagal din ako nawala sa kanila nung umalis ako kay Kuya, 2020 nung kapag-graduate, graduate na ako. Oo. Tapos after nun, Nandun ka pa sa nung nag-ano tayo sa ano sa Red Deer. Marami silang branch po di ba? Anong sabihin mo nga Kuya kung ano yung First, saan kayong mga naka-locate ngayon? First namin na store yung dito talaga. Tapos 2018 June dito kami. Nung December nag-open tayo sa Avenida. Nag-Avenida na tayo, di ba? Tapos meron na tayong mga pop-up, St. Albert. Naging busy sila sobrang talaga. Naging talagang sobrang busy-busy na. Marami ng mga... Nung nag-pandemic Kuya, paano naapektuhan ba kayo ng pandemic? Nag-slow down ba? Apektado, oo. Buti, lumaban pa rin. Sumagi rin sa isip namin na mag-ano na. Hindi na ituloy yung negosyo kasi sobrang hirap Kasi walang pumupunta sa lumalabas Wala. And question nila Kuya Hardy, nasa market kadalasan. Wala din pop-up kasi mga tayo, di ba? Pero yung misis ko nagtrabaho sa iba. Nagtrabaho sa pizza. Tapos ako wala talaga sa bahay lang. Parang isang buwan din na walang operation. Pero sabi namin, try natin. Nagbalik kami sa factory, kami lang. Ako lang siya, dalawa kami. Tapos deliver lang hanggat Edmonton para lang makasurvive yun. Siyempre, yung bills hindi naman na Dati kasi na Kuya Harley, naalala ko, nag-start siya mag-bake sa bahay lang nila. Yeah, sa bahay lang. Nakikitchen sila. Tapos ngayon, meron na silang sariling factory. Umpisa namin is sa bahay lang. Yung ginagawa namin pretzel, tagdadalawang dosina lang. Ganon. Para lang meron kaming i-display dito. Nung umpisa na silang nakilala, dumami yung branch nila, dumami yung pop-up nila. Di na rin namin halos makaya yung production. Kaya, ang dami na, no? Success ako sa nila, sa success nila ngayon. Kaya, yun Kuya, yung bago sa fantasy ngayon? Kasi nga, nasabi ko kanina, after ko mawala sa kanila, medyo hindi ako mapasyal dito. Naging busy ka na rin, no? So, yun. Kwenta mo kami Kuya, nasa na ang fantasy and pretzel ngayon? Yung fantasy ngayon, ilan ang branch natin? Yung nagkaroon kami ng branch sa Edmonton, sa may Bountiful. Tapos dito sa Red Deer meron din isa. Tapos pag pinalad baka sa Cochrane next month. Yun yung pinaka namin. Bali, yun yung unang baka yung araw-araw na hindi na yung sa market talaga. Parang stand-alone na nila. Stand-alone na. Kuya. So, yun sila Kuya. Yan. Ang naalala ko, mga staff na dati, puro international student. Malapit yung loob nila sa international student. Tapos ngayon Kuya, sa mga international student ngayon, siyempre, may mga na-PR na ba? Marami na ba kayo na-PR? Meron na. Marami na na-PR yan sila Kuya Hardy at si Madam. Pinakauna ay si Jora. Kasi nung nag-umpisa talaga kami, yung pinakaunang naging kasama namin dito sa market, si Jora talaga. Ngayon, PR na. Okay na. Nandito na rin yung asawa, may bahay na, mayaman na. Shout out sa Jora May. Tapos, di ba kayo din? Ako kasi yung storya ko, kaya di ako nakakapag-PR kila Kuya. Kasi parang inilaan ko inopera nila ako, kaya lang syempre, sabi ko, dun sa company naman namin, nag-o-offer din. So parang yung slot ko sana kila Kuya, pwede namang magamit na iba pang slot na talagang nangangailangan. So, ganun na lang yung nangyari.
Kaya si Joram siya yung nauna. So, ayun, napapayar nila Kuya yun. Hanggang sa marami pang mga staff si Kuya Hardy at Madam na naging successful dahil yun nga, natulungan nila. Oo, naalala ko pa sa Papap, kasama kami palagi ng asawa mo. Oo, si Cherry. Sa birth mo. Kasi kahit naman may mga full-time job kami, nagpa-part-time pa rin kami kay Kuya Oo, kasi ano lang naman kami, kumbaga nag-uumpisa lang naman ang operation namin Friday, Saturday, Friday hanggang sa Sunday lang naman. Pasok na pasok pasok sa sa kanila. schedule. Kaya dagdag pa sa trabaho kasi hindi naman dito kailangan talaga pag baguhan ka, meron kang trabaho, isa, dalawa, di ba? Oo. Hindi ka kasi makaka-survive kapag aasa ka lang sa isa, tapos minimum payment. Yeah. Kuya, ang tag dito, anong masasabi mo or maipapayo mo sa mga, lalo ngayon yung mga pagbabago na nangyayari dito, yung mga napapanginahan ng loob, anong Lalo masasabi na mo sa sa international students, di ba? Wala na silang pathway talaga, kinuha wala. talaga yung pathway. Tuloy-tuloy lang. Laban. Di ba? Yan sila Kuya Ali, dumaan din talaga sila sa dati, yun nga, yung kwento niya na noong 2014, yung magsasara na, kailangan ma-PR ka ng within 2 Kailangan, years. Napagdaanan nila ngayon. Dati. Ngayon, mas worse pa yata. Pero, ano na lang Kuya, advice para sa mga gustong magnegosyo. Yan, kagaya na, nagsisimula kami. Sa negosyo naman, hindi pagka umpisa mo ng negosyo is parati kang panalo, di ba? Palaging okay, palaging nasa taas na. Basta tuloy-tuloy lang. Kasi hindi ka naman magiging sa negosyo mo kung wala kang sa negosyo, di ba? Yung halimbawa, minsan napapanghinaan din kami ng loob dati kasi wala namang kita, wala na tapos wala pa ako ng trabaho, di ba? Pero asawa naman ng Diyos, naging okay naman lahat at saka hanggang ngayon, kahit na medyo tulad ngayon, di ba, hirap din ang mga negosyante ngayon, lalo-lalo na small businesses, pero sige lang, tuloy lang. Paano yun? Hindi ka ba kayo ma-apektan kung 25% na Oo nga, yun pa. Yun pa nga. Siyempre, din kami kasi parang alam yun, dagdag na naman, tatasan mo na naman yung produkto mo, tatasan mo na naman yung kasi hindi naman pwede na hindi mo tataasan kasi tumaas na naman yung bilihin ng mga mo, di ba? Parang nakakaano lang kasi sa mga customer, medyo mataas na talaga. Diba? Pero meron naman mga customer na naiintindihan nila dahil doon sa tariff na yun. Basta ako, papayo ko lang sa negosyo. Tuloy-tuloy lang. Tapos, kung pwede na wag muna bitawan yung trabaho. Parang lang, side hustle mo lang. Side hustle lang muna yung negosyo. Pag alam mo na medyo kaya na ng negosyo, pwede na. So, ayan na guys. Yun yung narinig natin na inspiring story nila Kuya Hardy at Madam Ping, yung Fantasy and Pretzel. Ngayon naman, tour mo kami Kuya. Kung nasaan yung pwesto natin dati. Tour mo pala sila. Ayan. Ito yung Crossroad Market. Dito kami nag-umpisa. Maya konti dito ang unang unang pwesto. Pero ngayon, di ba na yung so parang 10 by 10 lang to dati. Dito ka namasok. Dito ko gumagawa ng mini donut dati. Yung padang yung aming malit na pabrika. Ito lang. Dito na kami. Ito lang. Yan. Kalahati lang. Yan. Yun yung dati pwesto. Tapos, nagsenso na. Kasi nung yung parang 2019 ata din, nakapasok kami sa Taste of Calgary na dinala namin yung roasted pork belly, yung lechon natin. Pero belly lang siya. So, parang lechon de Cebu. Lechon de Cebu. Yung Mia's lechon. Ngayon, so, nung lumipat kami dito, dinala na rin namin yung mga Filipino foods. Nga pala, paano napasok yung Filipino food sa
Yun, doon nag-umpisa sa Taste of Calgary. Sa Taste of Calgary. Mm. Kasi parang ano lang din namin, dagdag lang namin dati yung lechon nung nakapasok kami sa Taste of Calgary. Pero talagang yun lang, pretzel lang at saka donut lang. Mini donut lang. Ngayon, meron na kami, ito na yung pesto namin. Ayan na. Meron na kaming luto. Mga ganyan na. Mga ulam-ulam, ito yung lechon namin. May chicharon na, may mga empanada, spring rolls. Ito yung nadagdag. Meron din kami dito sa kabila. Mga frozen na mga frozen yan. Mga siupaw, popeyes. Yan. Sino ang ano mo dito, kuya? Sino ang kaninong recipe lahat? Yun lang. Yun. Ito, ako lang nagluluto ngayon sa ngayon. Wala pa kaming cook eh. Kaya, yan yung misis ko. Yan yung misis ko. Yan yung si Jaja. Ay, Jad. International student. Oo, yan. international student. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Oo. Yan, naging meron na. Donut. Ay, may tanong ako, bakit po ako international student ang gusto nyo naman? Ha? Kasi parang alam namin na yung ano nga to, makatulong lang kahit konti. 'Di ba? Kasi meron lang naman sila, 'di ba may oras kayo? Ganun. 20 hours. 20 hours lang yung allowed. So, para lang makatulong mo. Nakapasok siya kasi sa... Oo, sa amin kasi Friday lang. Dito sa schedule. At saka yun lang. Dito, mga pretzel natin. Oh, yun. Ito yung sinamo namin dati. Ilan na nga to? Apat lang, di ba? Oo. Dati ito lang. Cinnamon sugar lang, yung salted, yung truffle cheese at saka asiago lang. Dati wala pa to. So, nadagdagan na. Tapos yung donuts natin dati. Parang ilan lang. Parang 3-4 lang, no? Ngayon marami na. Dati meron ang pinakauna ito. At saka ito lang. Buttered cream, itong Oreo peanut, at saka vanilla. Yun lang. Tapos ngayon marami na. Sa lahat ng Nadadagdagan. ano yung advantage nyo? Saan bang magtitinda din ng pretzel? Ano yung babalik-balikan? Ano kasi ito eh, parang homemade kasi. Tapos recipe talaga namin. Ikaw ng Hindi na. preservative yan. Oo, wala. Homemade Ako talaga. yung nagbe-bake sa kanila dati. Oo. Alam ko na ano talaga. Oo, nakanak pala ng nag-bake nito, di ba? Kaya walang preservative. Yun. Ayan lang. So, diba, may nadagdagan pa ng pretzel dog. Meron na kami pretzel dog. Lemon. Yan, nag-start kami sa konting donuts, konting pretzels, June 2018. Yan, so parang ang pinaka, lang nga namin na donuts before is parang vanilla sprinkle lang, honey glaze, parang 4 or 5 donuts lang. Ngayon, nag-variety kasi kumbaga yearly nagbabago rin yung competition ng donut. So, kailangan makisabay. Kailangan mo rin sabayan. Sabayan. Kailangan mo rin sabayan. So, yun. So, meron kaming pretzels dito. Meron kaming sweet, tsaka savory. Yan, nag-start lang din kami sa parang original kasi So, sa pretzel, madam, yung pa rin yung mga pretzels na kung ano yung naumpisahan natin dati. O may dinagdag ka? meron din nagdag. Spicy dill pickle, pizza pepperoni, yung mga nadagdag pretzel dogs. Parang etong 5 lang yata na yun ang parang original. Original. So, ganyan mga guys yung mga ginagawa namin dati nung nakila madam pa ako. Make from scratch. May luto. So, medyo matagal-tagal. Yeah. So, ito yung sa Fantasy and Pretzels mo, madam. So, meron pang isang idinagdag na business si madam, tie up dito sa Fantasy. Doon tayo sa mga Filipino food niya. Kasi ano yun eh, nung nag-Taste of Calgary, sumali kami first year 2018 sa Taste of Calgary. Masyadong malaki yung space para sa donuts and pretzels. Kaya naisip ni Kuya Tolit, sinumang sa amin for na mag-lechon. Kaya na-create namin si Mia's Lechon. So, doon nag-start yung Mia's Lechon kay Kuya. So ito,
marami tayong kababayan dito na naghahanap ng pagkain, syempre. Oo, syempre. Ito, masarap yung chicharon din namin. Isa rin yan sa number 1 seller namin. Yun. Tapos, meron kami mga different kind ng empanadas. Syempre, lumpiang Shanghai. Meron kaming chicken, cheese, tsaka beef empanada. Best seller naman namin dito is yung beef. Kasi medyo maanghang-anghang siya. Yeah, so you can have it warmed up. Kakainin mo ngayon. I-warmed up pa namin para extra crispy. Or meron din naman tubig kung yun yung mga gusto. Madam, bukod dito sa farmers market, may iba pa bang pwede ka nilang makita o pwede makita yung Fantasy Pretzel tsaka Mia's Lechon? Amia's Lechon, dito talaga siya sa Calgary. Isa lang yun. Tapos meron kami yung kitchen namin is nasa Manchester location. So yun, by order nga lang. Tapos, ang fantasy naman is meron kami dito, yun sa Crossroads Farmers Market. Sa may Red Deer, sa Gasoline Farmers Market. Tapos meron din sa may Edmonton, sa Bountiful Farmers Market. Tsaka St. Mag-open kami sa Cochrane. Abangan nyo, February 28. Ayan. So, ayun. Maraming salamat, Madam Ping. At Salamat, Architect. so, ayan uli. Andito uli tayo sa Fantasy Pretzels and Mia's Lechon. Dito sa nakalocate sila dito sa sa Crossroads Market, Entrance 1. Pagpasok, yan makikita nyo agad. At ayan ang kanilang mga best sellers. May Ayun, Filipino mini food donuts. and Kung gusto nyo ng fresh mini donuts, gumagawa rin kami. tsaka original recipe nila yung pretzels. Yes. Yan. Though merong mga kakumpetensya dito, 'di ba, Madam? Iba pa rin yung Siyempre, sariling local. yan, support local. Sa mga lalo-lalo na sa international students, tuloy-tuloy lang tayo. Oo. Sa mga may balak na magnegosyo, okay yung negosyo. Pero kung meron naman kayong full-time na trabaho, side hustle lang muna hangga't maging okay. Mm. Better na po ko. Ano to? Kami tagtangkat daw. Ano na? Next to kami invite po dito sa mga bago ko. Sasabihin ko, wala akong masabi. Sensya na po, mahihain talaga. So, punta po kayo dito sa Crossroads Farmers Market kung gusto nyo ng donuts and pretzels fix. O kaya yung mga pagkaing Pinoy po. Sa 28 po, tentative, mag-open po kami ng Cochrane. So, yeah, get ready Cochrane. Sana supportahan niyo po kami. Mag-a-announce po kami sa may Facebook namin. Maraming salamat po. Ganda. Kamusta ang boss sila, Madam? Ano daw? May masabi ka daw dyan? Kamusta ang boss sila, Madam? Approve. Okay. Okay na okay. Follow us on Facebook. And Instagram. Ayun no. Fantasy Donuts. Salamat po. Salamat, Architect, sa pagpunta. Madam, anytime. Good morning. Welcome.